Day off ko na naman ngayon, 2 days off kaya masaya ako. Okay, bagong gising ko lang, magkakape ako. May topic tayo ngayon. Ito yung aking nabasa na topic. Sabi niya, hindi ko naman yata ikamamatay kung bumalik na lang ako ng Pinas at magsimula na lang ulit. Nakita ko yan sa TikTok. Di lang pala ako yung nag-iisip ng ganyan. Actually, araw-araw ko siyang naiisip. Maganda ang New Zealand, pero feeling ko di talaga ako para dito. Baliktad. Nung nasa Pilipinas ako naman yung nasa isip ko, sabi ko hindi yata para sa akin ang Pilipinas. Kaya umalis ako ng Pilipinas at the age of 20. Yes, 20. 39 na ako ngayon. Yes. Umalis ako ng Pilipinas dahil pakiramdam ko ay wala akong kinabukasan sa Pilipinas. Pakiramdam ko ay yun yung tinatawag na wala akong patutunguhan sa Pilipinas. Wala ang buhay ko sa Pilipinas. Yes. Dahil, ewan ko, iba-iba kasi ng buhay ng tao. Siguro siya mayaman siya or may kaya sa buhay, ganyan. Ako kasi, lumaki ako na wala kaming kaya talaga. As in, mahirap talaga akong mahirap. And then, bukod pa dun is, wala ding maasahan na magulang. You know? Dahil ang magulang ko, wala na akong tatay. Yung nanay ko naman is naghahanap din ng masasandalan. So, wala akong maasahan. Kaya nang dumating ako ng high school, di ba nga, pinag-aaral ako ng lola ko ng high school, 2 years. Pagkatapos noon, ako na nagpaaral sa sarili ko. Dahil nga, hindi ako kayang pag-aralin. Sino magpapaaral sa akin? So, ako na lang nagpaaral sa sarili ko. And then, bata pa lang ako, sabi ko sa sarili ko habang nagkakaisip ako, paglaki ko, aalis ako ng Pilipinas, sasakay ako ng eroplano. Yun talaga yung naging pananaw ko, bata pa lang ako. Habang nakahiga ako sa ilalim or sa sanga ng puno ng mangga, you know, meron kasing mangga doon na parang pwede mo nang higaan kasi pahalang siya. So, habang yun, nakatingin ako sa mga eroplanong dumaraan sa amin, sa labas ng bahay. Nakahiga ako, tinitingnan ko yung eroplano. Elementary pa lang ako noon. Sabi ko sa sarili ko, paglaki ko, ang tawag dito, sasakay ako ng eroplano. Paglaki ko, makakarating din ako ng ibang bansa. Ang una kong pangarap noon is na makapunta ng bansa ay Japan. Kaso, hindi ako natuloy sa Japan dahil ako ay, anong tawag dito, na-deny sa Japan. Pero, nakarating din ako ng Japan, sabi ko sa inyo. Hindi nga lang through visa, you know. Dahil talagang kaya ko nang pumunta ng iba't ibang bansa ngayon. Yes, nang walang visa. Right? So, yun. Anyways, yun nga, sabi ko, pupunta ako ng Japan, hindi nangyari. Ang nangyari is napapunta ako ng Korea. Pagka-graduate ko ng high school, nagtrabaho muna ako sa Pilipinas. Naranasan ko naman magtrabaho doon kahit paano. At ang unang-una ko naging trabaho ay sales lady sa isang mall. Yes. Yun. Na ang sahod is, ang naabutan ko pa noon is 150. Minimum. 150 yun. Naka-heels pa ako noon maghapon. Ang natatandaan ko, ang pasok is parang 9 to 9 ba yan? Yes, so 12 hours. Kala ko dati 14 hours. 12 pala. Pero it feels like 14 hours. So, yun. Nagtrabaho ako doon. May anak na ako noon. Yun. Kapapanganak ko lang. Bumalik ako sa trabaho. Isang buwan pa lang ako nakakapanganak ay bumalik na ako sa trabaho dahil, yun nga, sabi ko, maaga kong na-discover ang buhay. Maaga kong na-discover yung mga kailangan ko sa buhay. So, kailangan kong bumalik sa trabaho dahil nga wala akong pambili na kahit man lamang anong gamit sa buhay. Yung gusto ko may makain ako, yung alam mo yung cravings mo, hindi mo mabili kasi wala kang pera. Kaya naisip mo kung bumalik sa trabaho. So yun, nakala ko pag nakapagtrabaho na ako, magkakaroon na ako ng pera at magagawa ko na lahat ng gusto ko. Unfortunately, hindi ko rin nagawa yun dahil nga yung ex ko noon, sabi ko nga, nakwento ko, siya yung kumukuha ng sahod ko. Hindi ko rin na-enjoy ang aking first sahod dahil nakaabang na siya sa bawat naging sahod ko.
One time lang ako naglakas ng loob, nagawa kong bumili ng mga kailangan ng anak ko. Sabi ko nga, ay halos kasumpa-sumpa. Yun. Kaya, ayun. Pero sabi ko nga, natauhan din naman ako at yun nga, umalis din ako sa ganung sitwasyon. And then, nag-abroad ako, sabi ko nga. Nakarating ako ng Korea, my God, pagdating ko ng Korea, doon ko naramdaman ang buhay. Doon ko naramdaman na, life is good, parang ganun. Ito yung buhay na gusto ko, sabi ko ganun. Kasi, nabibili ko na yung gusto ko, nagagawa ko na lahat yung gusto ko. Alam mo yun, may pera na ako, and then, basta ang sarap ng buhay, hindi na mahirap na kagaya noon. Yun. Kaya sabi ko, ito ang buhay na pinapangarap ko. Dapat pala talaga na ang sarili mo muna yung inuuna mo. Ang sarili mo muna yung pinapaganda mong buhay. Yun. Kaya, yun nga, nadiscover ko na pagandahin ang buhay ko. At, ang sarap na meron kang pera, meron kang sarili mong pera, may sarili kang, kinikita. Hindi ka nahihirapan sa buhay, hindi ka nagigikahos, hindi ka may stress. Yun. Kaya, sabi ko sa inyo, yun nga, unahin muna ang sarili na buuin. Unahin muna ang sarili na pagandahin. Unahin mo muna na alamin sa sarili mo kung ano yung mga kailangan mo sa buhay. Kasi mahirap na papasok ka sa isang sitwasyon na hindi mo alam kung paano mo labasan. More. Ayun nga, sabi ko, nung nasa Pilipinas ako, sobrang hirap ng buhay ko. Akalain mo, nung dumating ako ng ibang bansa, doon ko lang naranasan yung mamasyal. Hindi ko naranasan yung sa Pilipinas. Ganun kahirap ang buhay ko sa Pilipinas. Imagine, mas nauna ko na-discover ang buhay sa ibang bansa bago ang buhay sa Pilipinas. So yun, hindi ako, anong tawag dyan? Yung hindi ko nagawang makapamasyal. Alam mo ba na, di ba nga, born and raised ako sa Pilipinas. Pero ang napuntahan ko lang sa Pilipinas, ilan lang na lugar. Cebu, Manila, Batangas, Laguna, ano pa yung isa? May isa pa. Ormoc ba yan? Nakalimutan ko na isa. Basta, so, 4 pa lang na lugar ang napupuntahan ko sa Pilipinas. Akalain mo yun? Ganun ako, and then, nakarating lang ako ng Palawan. Palawan ba yun? Puerto Galera. Ayan. Nakarating na lang ako ng Puerto Galera nung bumalik na ako sa Pilipinas sa bakasyon. And then, sabi ko nga sa inyo, nung nasa ibang bansa na ako, finally, na-discover ko na, yun nga, nakapunta ako na iba't ibang bansa. Nakarating ako ng Japan, nakarating ako ng Switzerland, ng Germany, ng Croatia. Ang dami, hindi ko na mabilang yung mga bansa na napuntahan ko. So yun, sabi ko, ba't ganun? Naranasan ko pa ang buhay sa ibang bansa, mamasyal sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Kaya sabi ko, ba't ganun? Ang Pilipinas ay para lamang sa mga taong may pera. Ang Pilipinas ay para lamang sa mga taong may kaya. Dahil kung wala kang pera, or basta may pera, okay? Kasi kung wala kang pera, mahirap mabuhay sa Pilipinas. Pero kapag masipag ka naman sa Pilipinas, talagang magkakaig ka naman. At kahit naman nasaan ka, pag tamad ka, wala talaga mangyayari sa'yo, you know. Marami kasi kaya hindi nagkakaigi din is tamad sila. Ako naman, masipag naman ako. Nung, sabi ko nga, elementary pa lamang ako, high school, kumikita na ako ng pera. Kasi nga, ang dami ko ng sideline, ang dami ko ng naging trabaho sa Pilipinas. Halos mag-waitress ako, magtinda ako sa pasalubong, yung tindahan ng mga pasalubong. You know, ginawa ko yun nung nasa Pilipinas ako. Masipag ako. Sabi ko nga, marami akong diskarte sa buhay. Kaya siguro yayaman din ako kung nagtagal ako sa Pilipinas. Pero hindi ko na nagawa kasi nga mas nauna ko na-explore ang ibang bansa. Yun. Dito sa ibang bansa naman is trabaho na lang ginagawa ko. Kasi hindi ko alam kung paano ang paggalaw. Ang alam ko lang ay magtrabaho. Yun. Magtrabaho, kumita ng pera. Hindi kagaya sa Pilipinas na magtrabaho, kumita ng pera at marami pang ibang sideline, you know. But, nandito na ngayon ang buhay ko, kaya ito na lang yung tinatanggap ko sa sarili ko. Yun. Ayan, magkakape ako ngayon. At, maghihintay ako ng, yung darating ng aming, yung mag-aayos ang air condition namin.
Today, ano pang gagawin namin? Lumabas-labas ngayong araw na 'to. Ano pa? Inom ako ng gamot kasi ang tindi na naman ang allergy ko. Kasi ang ginamit ko lang kagabi is yung parang pang-ano sa pimples, yung whiteheads. Diyos ko, nagka-allergy na ako doon. Hanggang sa muli po ang ating kuwentuhan. Bye!